At sa ating mga balitang pambansa, unahin po natin ito. Napanatili po ng bagyong Leon ang kanyang lakas habang binabaybay ang Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito'y kumikilos ng pakanluran. May lakas ito na hangin na aabot sa 85 kilometers per hour at buksong aabot sa 105 kilometers kada oras. Sa tansya ng Pag-asa, posibleng dumaan malapit sa Batanes ang naturang bagyo sa Miyerkules o Huwebes bago maglandfall sa Taiwan sa araw po ng Biyernes. Sa ngayon po'y nakataas na rin ang signal number 1 sa eastern portion ng Cagayan at Isabela, pati po sa northern eastern portion ng Catanduanes. Samantala, lalo pang dumami ang bilang ng mga namatay sa pananalasa po ng Bagyong Christine. Base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na nga sa 80 nasawi dahil pa rin sa bagyo. 36 naman ang sugatan habang 26 ang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Umaabot na rin sa halos 1.5 milyong pamilya o halos 6 na milyong individual ang apektado ng delubyo. Hindi rin po nakaligtas ang mga paaralan sa hagupit po ng Bagyong Christine. Sa tala po ng Education Department, umabot sa higit na 38,000 public schools ang apektado ng bagyo. Higit 4,000 ang totally at partially damaged na mga silid-aralan. Halos 20 milyong estudyante rin mula elementarya hanggang high school ang naapektuhan ng bagyo. Habang nasa 700,000 ang apektado po naman ng mga teachers at non-teaching staff. Personal namang binisita ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga sinalanta ng Bagyong Christine sa Bicol noong Sabado. Kasama ang kanyang gabinete, nag-ikot at pinulong ng Pangulo ang mga lokal na opisyales sa Naga City. Inatasan niya ang DPWH na pag-aralan ng muling pagbuhay sa Bicol River Basin Development Program bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Kabikulan. Pinababantayan niya rin ang pagpapatupad ng price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Nagdala rin ng relief goods ang Pangulo at nangakong may parating na ayuda sa Camarines Sur, Albay at iba pang lalawigan na binagyo. Umaabot naman po sa halos 2,000 ang natukoy ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na flood and landslide prone barangays matapos ang paghagupit po ng Bagyong Christine. At ayon sa ahensya, nasa 1,955 na mga barangay ang prone sa pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamarami po sa bilang na yan ay nasa Cagayan na umaabot ng 802 barangay. May iba pong natukoy rin na mga lugar sa Batanes, Isabela, Negros Oriental, Apayao at ilang pang lalawigan. At ayon sa MGB, may ibang mga barangay sa listahan nila na hindi kasama sa mga apektado ng Bagyong Christine. Pero pinayuhan nila ang namaghanda pa rin kung sakasakaling lumubha ang masamang panahon. Makikita po ang kompletong listahan sa official Facebook page ng Mines and Geosciences Bureau.